Verse 1, si Yahweh ay papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal ay purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin niya ang kanyang kabutihan. In verse 3, ang lahat kong kasalanan siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan ako ay nililigtas. At pinagpapala ako sa pag-ibig niya tabag. Sa sarili ang dulot niya kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan. Katulad ng sa mga agila, ang taglay kong kalakasan. So dito po, nabasa po natin ang Psalms 103, verse 1 to 5. Meron pong 5 na lagi po natin dapat alalahanin ito para magpasalamat po tayo sa Diyos na lumikha sa bawat isa sa atin. Ang sabi po niya sa verse 3, ang lahat ng kasalanan siya ang nagpapatawad. Tunay nga po na ang Diyos po natin ay mapagmahal. Pinapatawad po niya tayo, maliit man ito o malaking kasalanan na nagawa po natin, siya po yung nagpapatawad. Pangalawa po, at anumang sakit, ginagamot niyang lahat. Meron po tayong doktor, meron po tayong medicine, pero po gusto ko pong ipaalam sa bawat isa na andito ngayon, meron po tayong great healer. Ang Diyos po'y gumagawa ng himala. Kahit sabihin ng doktor, may tanin na ang buhay mo, kahit sabihin ng doktor, wala nang lunas yung sakit mo, pagka tayo po'y nagtiwala sa Diyos, ang Diyos po ang siyang magbibigay ng additional na taon pa sa ating pong mga buhay. Amen po ba? Ang Diyos ay nagpapagaling, hindi lang po nagpapatawad. Pangatlo po na dapat po natin ipagpasalamat sa Lord, sa bingit ng kamatayan ako ay inililigtas. Kahit po, okay po yung driver po natin minsan, andun po yung pag-iingat niya sa pagdadrive. Minsan po, ang hindi natin kontrolado, yung sumusunod sa ating sasakyan o yung ating sinusundan. Pero ang proteksyon ng Lord ay laging andyan. Amen po. Lagi niya tayong iingatan sa bingit ng kamatayan, sa disgrasya at kapahamakan, andyan po lagi ang Diyos. Kaya po maganda sa bawat isa sa atin, magkakalayuman po yun atin po mga mahal sa buhay. Andito ka sa Pilipinas, ang mahal mo sa buhay nasa ibang bansa. Pero alam mo, pare-parehas kayong ingatan ng Diyos, iingatan ng Diyos. Kaya yung pangatlo na pwede po natin pasalamatan sa Lord. Pang-apat po, ang pinagpapala ako ng pag-ibig niya tabag. So dito po yung blessing ng Lord. Blessing, kaya po natin nararanasan yung maliit at pagpapala. Ano ba yung pwede natin ihandog sa Lord? Kung hindi, ang lahat ng yan ay galing sa Kanya. Kung pwede po ba natin sabihin, matalino ako kaya ako binibless ng Lord. Ang talino na yan ay mula din sa Diyos. O po pwede po ba natin sabihin, magaling ako, pero pag wala kang lakas at nakahiga ka lamang sa higaan, pwede mo bang gamitin sa pagtatrabaho ang lakas na yan? Ang lakas na yan ay galing po sa Panginoon. Kaya sa mga favor na maliit, malaki, lagi po natin i-acknowledge, apart from God, kung wala ang Diyos, wala din po lahat niyan. Ang talino, ang pamilya, lahat, lakas, maliit o malaki na pagpapala, galing po yan lahat sa Lord. Pahiram lang po ng Lord ang iyong pamilya, pahiram ng Diyos ang iyong lakas, at ang talino, ang Diyos din po ang pinagmumulan. Kaya dapat din po natin pasalamatan ang Lord sa kanyang love, sa kanyang compassion. Yung love na hindi kayang pantayan ng tao, hindi mo kayang pantayan. Unconditional love, yung ino-offer ng Lord sa bawat isa sa atin. And last, ang sabi po niya, sa sarili ang dulot ni kasiyahan habang buhay, kaya naman ang lakas ko'y lakas ng kabataan, katulad ng sa agila ang taglay kong kalakasan. Kailangan po natin everyday ng strength. Bakit po? Pag wala kang lakas, may sakit ka, hindi mo kayang magtrabaho. Hindi ka makakapunta dun sa gusto mong puntahan. Bakit? Wala kang lakas. Amen po ba? Kaya po, hindi lang mga nanay, hindi lang mga lola, kabataan. Lahat po na andito ngayon, kailangan po natin everyday ng lakas na mula sa Panginoon. So yung pong mga binanggit ko, ilan lang po sa 5, pero million ways, yung pong ginagawa at pinaparanas ng Lord. Ito po yung reason para po ibalik po natin yung papuri at pasasalamat sa Kanya. Sino yung nagsasabi po ng pagkakataong ito'y maulit pa muli na kumpleto kayo lahat na andito? Maulit man po ang reunion na ito, maaaring yung isa wala, yung isa ay meron. Yung isa naman na wala dito, yun po yung meron dito. Pwede rin po natin
nagpapasalamat sa Lord na sa pagkakataong ito na ginaganap ang Sabado, ang Gamboa at ang Lagasca family, isa ka na naging part dito sa reunion na ito. Amen po ba? At nais po namin samantalahin ang pagkakataong ito, ipanalangin po namin kayo kay Brother Lito na babalik na naman sa February 21 sa kanyang tita, sa kanyang mga pamangkin, kapatid, bayaw. Ang pabaon po namin sa inyo, silver and gold. Wala kami, meron kayo noon. Pero ang prayer po, hindi po kayang tumbasan. Sapagkat prayer changes everything. At ang prayer po, tunay na po na kung saan ay makapangyarihan. Makapangyarihan ang Diyos na ating po tinatawagan. Pwede po ba tayong tumayong lahat?